Hello. Okay. Isang napakamagandang umaga sa inyong lahat, church. Today is March 1. Tama ba? No? So mag-uumpisa ng maging tag-init and sana yung ating faith is uminit na rin. Ngayon po, meron akong bagong series, pero ang ending ng series natin ay sa next month. Yung unang linggo ng April. Kasi ang unang linggo ng April, Resurrection Day. So araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Gusto kong i-share sa inyo yung mga huling habilin o bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples bago siya maipako sa krus at muling mag-resurrect. Ngayon, isa ho sa huling bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, walang iba po kundi yung magmahalan sila. So ito po yung title ng ating mensahe ngayon. From slave to friend. Ang pinakabili ng Panginoon dito during this time ay magmahalan sila. Pero ang pagmamahalan po ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay hindi pagmamahalan na simple lamang, kundi malalim na pagmamahalan to the point na sila ay ginawang kaibigan ni Lord. Tandaan po natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Nung wala tayo kay Lord, tayo ay alipin ng kadiliman. Ayan. We are instrument or slave to evil, to darkness. So, pagka ikaw ay alipin ng kadiliman, yung buhay mo is hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon, hindi mo ginagawa yung nais ng Lord, kundi ang ginagawa mo yung sarili mo lang at yung nais ng kasamaan. Ngayon, nung ikaw ay tumanggap kay Lord, nakilala mo siya, hindi ka na naging slave ng kadiliman, naging slave ka na ng righteousness. So naging alipin ka na ni Christ. Dati alipin ka ng kadiliman, ngayon alipin na ni Kristo. Nung naging alipin ka na ni Kristo, syempre nag-mature yung faith mo, lumalim ka kay Christ, nagkaroon ka ng intimacy and close relationship with Christ, hindi ka lang naging alipin ni Christ. Tinawag ka na at itinuring ka ng kaibigan ng ating Panginoon. Dito po sa John 15:12, makikita po natin yung progress at yung bili ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Tingnan po natin yung number 1 part po nito. Number 1, ito, sa verse 12 to 13, Jesus Christ commanded His disciples to love. Ayan, basahin po natin yung 12 hanggang 13. They are what? Commanded to love. Ito ang sabi niya, here is my command. Ito yung aking pinag-uutos. Love each other just as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa kung papaano ko kayo inibig or minahal. In verse 13, ito po ang sabi pa niya, karugtong, no one has greater love than the one who gave his life for his friend. Wala ninumang nagpakita ng malupit na pag-ibig kaysa dun sa isang kaibigan na nagbuwis ng buhay alang-alang sa kanyang mga minamahal na kaibigan. Sabi na ating Panginoon. Let's go back doon sa outline. So number 1, we are what? Commanded to love. Bakit may karapatang mag-utos ang Panginoon na tayo'y magmahalan? Kasi ang pag-ibig, ito yung essence niya . Kasi ang pag-ibig, dinemonstrate niya . Tingnan po natin, church, yung karugtong. Sabi po rito, ang sakripisyo ng Panginoon, merong 4 na letter V. Ayan, the sacrifice of Christ. Ano sabi niya? There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. May tanong po ako sa inyo, kayo ba kaya niyo bang ibigay yung buhay ninyo para sa kaibigan ninyo? Parang hindi . Tama ba? Pautangin nga lang ng 500, hirap ako, ibigay ko pa yung buhay ko, Lord. Tama ba? Magpautang nga, hirap na ako, Lord, yung buhay ko pa ibibigay ko. Pero si Lord kakaiba . Yung kanyang buhay, ibinigay niya sa atin sa cross para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. So yung sacrifice ni Christ sa cross, merong 4 na letter V na qualities. Number 1, it is voluntary. Pag sinabing voluntary, taos puso, kusang loob, vinolunteer niya. Hindi siya pinilit, hindi siya pinakiusapan, o hindi siya puwenersahang mapako sa cross. Bagkus kusang loob na isinorender, ibinuwis ng buhay ng ating Panginoong Hesus yung kanyang buhay para sa mga taong makasalanan kagaya natin.
So number one, ang characteristics ng kamatayan ni Christ, ng kanyang sacrifice, it is voluntary. Hindi po pinilit. Pangalawa, it is vicarious. Pag sinabing vicarious, representation, kapalit. Ayan, ano ang kapalit nung buhay ni Christ? Ano ang equivalent ng kamatayan ni Christ? Ang equivalent niyan, kaligtasan natin. Ang equivalent niyan, na-acquit tayo sa ating mga kasalanan because si Kristo ang nag-suffer. Siya ang talagang pinarusahan. Vicarious. Ibig sabihin, may equivalent sa atin. Merong epekto. May napalitan sa atin. Merong representative yan. Vicarious yung kamatayan at sacrifice ni Christ. Aside from that, ito po, negative term, no? Pero kahit na negative term, niyakap ng Panginoon para sa atin. Pangatlo, vicious. Pag sinabing vicious, sobrang sama. Totoo naman po na ang pagsasacrifice ni Christ is sobrang sama ng sinapit niya. Sobrang sama to the point na pinatay siya, pinahiya siya, nilait siya, nilagyan siya ng koronang tinik, ayan, dinuruan siya sa kanyang muka, yung kanyang mga damit, o yung kanyang damit, pinagparte-parte, nilait siya, tapos binugbog siya, so hinampas siya sa likuran. It was vicious, and I think the death of Christ on the cross, ito yung most horrible, most vicious form of death penalty na pwedeng makuha ng isang tao. So napaka-vicious, kapatid, nung kanyang pagsasacrifice. And then yung pang-apat, bagamat vicious, it was victorious. Victorious in a sense na napagtagumpayan ni Christ yung utos, yung will of the Father. It was victorious in a sense na yung tagumpay ni Christ, katagumpayan na rin natin. No? Na tayo'y napawalang sala dahil sa kanyang kamatayan. So ang sakripisyo, ang kamatayan ni Kristo sa cross, apat. Voluntary, vicarious, vicious, and victorious. So ang number one point niya, we are commanded to love. Magmahalan kayo sa isa't isa, kagaya ng pagmamahal ko sa inyo, kasi walang kaibigan o bibihira ang kaibigan na mamatay para sa kanyang kaibigan at mag-surrender at mag-sacrifice ng buhay sa kanyang kaibigan. Pangalawang bilin ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. Tingnan po natin yung karugtong dito, church. Ayan. Jesus gave us a commandment which He had Himself fulfilled. Tama po ba? Hindi, church, may tanong ako sa inyo. Ang magmahalan ba mahirap? Madaling magmahal kung yung mamahalin mo, yung object of your love, is karapat-dapat or lovable. Pero mahirap magmahal kung yung object of your love is so unlovable. Ang problema, pinagsabihan ng Panginoon nito, yung mga disciples. The second question is, kaibig-ibig, lovable ba yung mga disciples? Si Peter ba lovable? Si Peter napakataklesa niyan No? Nauuna yung bibig kaysa sa utak. Si John tsaka si James ba lovable? War freak tong magkapatid na ito Biruin mo, inutusan nila si Lord na tirahin ng kidlat yung isang taon dahil they were rejected during that time Lovable ba si James tsaka si John? Si Thomas ba lovable? Na masyadong doubtful? Si Matthew ba na manloloko? Lovable ba? Ito pinakamatindi. Si Judas ba na magta-tridor? Lovable. Pero ang malupit dito, sinabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Ang authority ni Lord is hindi niya inuutusan yung kanyang mga disciples na magmahalan lang. Ang authority niya, it comes from Himself na kusa niyang dinemonstrate yung kanyang pag-ibig. So sabi niya, kung papaano ko kayo minahal, gayon din kayo magmahalan. Sabi niya ganyan. So ang commandment ni Lord is merong bearing, merong kapangyarihan kasi i-demonstrate niya sa kanyang mga disciples. Listen, si Jesus Christ hindi nag-uutos ng isang mahirap na bagay sa atin na hindi niya ginawa sa atin. Nagets niyo? Si Jesus Christ, hindi siya mag-uutos ng isang mahirap na bagay na hindi niya ginawa sa atin. Bago niya ipagawa sa atin na magmahalan tayo, ano ginawa niya? Ipinakita niya muna yung kanyang unconditional love sa atin. Pinakitaan niya tayo ng grace and mercy.
Totoo naman po na mahirap magmahal. Tingnan mo nga yan katabi mo, mahirap mahalin yan, kapatid eh. Pero, pinag-uutos yan ng Panginoon. Alam niyo, church, kung paano maging madaling mahalin yung katabi mo? Focus at the cross. Focus at the cross. Kung talagang marirealize mo kung gaano kalupit katindi ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, kung malakas talagang impact ng pag-ibig ni Lord sa'yo, you will able to what? To love your seatmates, to love your neighbor, to love your housemates, to love your family, and even to love unlovable people. So nakita po ninyo ito, no? Binigyan tayo ng utos ng Panginoon na mahirap. Oo, mahirap magmahal. Pero magiging madaling magmahal para sa atin kasi pag nag-focus ka sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang focus ng pag-ibig ng Diyos? Ginawa tayong kaibigan ng Diyos at grabe ang ginawa niyang pag-ibig. No? Yung pag-ibig na isinurrender ng kanyang kaibigan, yung kanyang buhay para sa atin. Pangalawang utos po ni Lord sa atin, church, yan. Aside from inutusan niya tayong magmahalan, tinawag niya tayong kaibigan. Sino rito yung may mga account sa social media? Yan, sa Facebook, yan yung mga ganyan. Usually ba pag nagpe-Facebook ba kayo, di ba sa Facebook merong add friend, merong accept a friend, ano ho? Alam niyo, church, maraming nade-develop na pagkakaibigan sa ganyan. Ano? Pero dito po, church, dito po sa sinasabi ko, sa sinabi ng ating Panginoon, ang point dito ng ating Panginoon is siya yung nag-initiate ng relationship sa atin. Hindi ho tayo yung nag-friend request kay Lord. Si Lord yung nag-friend request sa atin. Kaya nga tinawag niya tayong kaibigan. Mamaya, mas ma-elaborate yan kasi sasabihin niya, hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. O, tingnan po natin yung verses 14 hanggang 15. You are my friends if you do what I command. Kaibigan ko kayo, pero may kondisyon, if. Kung gagawin ninyo kung ano yung sinasabi ko o pinag-uutos ko. Ano ang basis ng ating friendship with Christ? Ano yung utos niya nung una? Magmahalan tayo. Nakita niyo po yan? Ang mark of our friendship with Christ is our love for Him and love for one another. O yan po ang ibig sabihin yan. Ano? Kaibigan ko, kayo'y mga kaibigan ko kung gagawin ninyo yung pinag-uutos ko. Yung verse 15, I do not call you servants. Hindi ko na kayo tinatawag na alipin. Alipin kasi yung ibang term ng servants eh. At ang mas pangit na term ng servant is slave. Alam niyo ba yung salitang servant, ang root word yan is slave eh. Ginawang maganda lang yan, yung slave, kasi nagkaroon ng relationship ang Panginoon sa tao eh. O, sino-sino yung mga servant ni Lord? Sa Old Testament, ang servant ni Lord, si Moses, si Joshua, si David. Ano? Pero church, sa Old Testament, merong isang kakaibang tao ron na iba ang title. Hindi siya servant ni Lord. Alam niyo kung anong tawag sa kanya? Friend of God. Si Abraham. O kakaiba yung relationship ni Lord kay Abraham eh. Ano, hindi lang siya servant, ginawang kaibigan. In the same way, during this time, yung mga followers ni Christ, nile-level up niya yung relationship niya sa kanila. Hindi ko lang kayo servant, o hindi ko na kayo tatawaging servant o alipin. Anong katuran niya? Servants do not know their master's business. Yung mga alipin, hindi nila alam yung plano nung amo nila. Ang alam lang nung alipin, pag inutusan silang maglaba, magluto, maglinis ng bahay, yun lang. Pero, ang mga servant, walang alam yan sa plano at business ng amo nila. Pero ang sabi ng Panginoon, eto po, servants do not know their master's business. Instead, I have called you friend. I have told you everything I learned from my Father. Bakit niya tinawag, kumbaga parang, bakit in-upgrade ni Lord from servant to friends yung mga disciples? Alam niyo ba kung bakit? Kasi sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung plano ng Diyos, yung nais niya, yung kagustuhan niya ng ating Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, I have told you everything I learned from my Father. May tanong po ako sa inyo.
Meron ba kayong beshi? Ang tanong ito, alam mo ba ang plano ni beshi? Pag hindi mo alam ang plano ng beshi mo, hindi mo beshi yan. Kasi ang totoong beshi, nagkakaalaman niya ng plano sa buhay. Actually, nagkakaalaman pa nga ng sekreto sa buhay yan eh. Oh, yun ang totoong beshi, kapatid. Kung hindi mo alam ang plano sa buhay ng isang tao na akala mo kaibigan mo na siya, kung hindi mo alam ang plano niya, kung hindi mo alam yung inner circle niya, at kung hindi ka part sa inner circle niyan, hindi ka friends niyan, kakilala mo lang siya o kaya friends mo lang siya sa social media pero without intimacy. Pero itong sinasabi ng Panginoon na pakikipagkaibigan niya sa kanyang mga disciples, malalim. Kasi yung sekreto ng langit, yung plano ng Diyos, yung will of the Father, isinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. So yan yung basehan ng kanyang friendship sa kanyang mga alagad. Listen to this, church. Tingnan po natin yung outline. Ang isang hari, tignan mo yung karugtong dyan. Ang isang hari o VIP, merong levels of relationship yan eh. O totoo. Meron silang levels of relationship. King's relationship. So ang number one na level ng relasyon ng hari, yung kanyang constituents. Ito yung pinaka nasa ilalim. Pag sinabing constituents, nasasakupan. Pinamumunuan. Kunyari tayo, sino presidente natin? Si BBM. Tayo ay kanyang constituents. Pero we are not considered his servants because we don't directly serve him sa Malacanang. Constituents lang tayo ni Marcos. B, ito. Sino yung servants naman ng mga hari? Sino yung servants? Sila yung tagalaban ng damit, tagaluto, yung personal alalay, yung mga yaya ng mga bata, yung mayordomo ng hari. Ang tawag sa kanila, servant. Pag sinabing servant, service, naglilingkod doon sa hari. Yung tagalinis ng bahay, tagalaban ng damit, sila yon. Ang tanong ko po ito, yung mga constituents ba, yung mga servants ba, alam ba nila yung plano ng hari nila? Hindi. Ito yung pangatlo, yung mas dikit sa hari. Officials. Sino-sino yung mga officials? Let's say for example kay BBM, kay Marcos. Ang mga official niya, si Remulla, yung magkapatid. Sino pa? Yung mga sundalo, mga pulis. Sino pa yung mga officials niya? Si Auntie Claire, ayan, yung kanyang press secretary. Officials niya yan. DILG secretary, si Remulla, ayan. Yan yung mga official ni Marcos. Mga kapatid. Pero ang tanong ko ito, alam ba nila yung personal na buhay ni Marcos? Siguro yung iba, pero yung iba siguro, ang alam lang nila yung plano sa bansa ng presidente. In the same way, a king's official, ang relationship nila, hindi naman intimacy, hindi naman intimate. Alam niyo kung ano? Professional. Trabaho lang natin to, i-govern ang bansa, i-improve ang nation, protektahan ang bansa. Official nga eh. Pag sinabing official meeting, official business, official trip, ang pinag-uusapan nila yung kapakanan ng bansa, pero walang relational, walang personalang usapan ito. Official pa lang eh. Di ba? Pero mas malalim eh. Ito yung pang-apat eh, yung letter D. Yung friends, kapatid. Ito ang matindi. Yung friends, nakakapunta siya doon sa pinakakaloob-loobang chamber ng bahay ng hari. Meron siyang access. Nakakapasok siya ron na kahit na wala ng permit. Kasi kilala siya bilang kaibigan eh. Bilang close relationship. Bilang close friend eh. At ang matindi, alam nung friend ang yung plano ng hari, yung personal na buhay ng hari. Yung official, hindi nila alam yung personal na buhay ng hari, pero yung friend, alam, kapatid. In the same way, yung mga disciples, kapatid, nung tumagal na yung relationship nila kay Christ, hindi lang sila constituent ni Christ eh. Hindi lang sila servant ni Christ, bagamat they are obeying what Christ told them to do, hindi lang sila officials ni Christ na tinawag na apostles, disciples, kundi ini-level up ni Christ yung kanyang relationship
sa kanyang mga alagad to the point na he didn't just call them friends. He called them and treated them as friends, kapatid. O, ayan ang matindi. Ito ang tanong ko. Saan ka dito nakaka-relate sa relasyon mo kay Lord? Constituent ka lang ba ni Lord? To the point na, oo, nag-church ako. Oo, Christian ako. Oo, I belong into the kingdom of God. O kaya, baka naman servant ka na ni Lord to the point na nagmi-ministry ka na, no? Naglilingkod ka, naglilinis ka sa church, meron ka nang ginagawa sa Kanya for His kingdom. O kaya, official ka ba ni Lord to the point na, alam mo, elder ka, pastor ka, ito matindi, friends ka ba ni Lord? To the point na palagi ka na nagpe-pray sa Kanya. Tanda natin, church, ang pagiging friends ni Lord is hindi lamang sa title. Ang pagiging friends ni Lord, ang basehan niyan, yung connection, yung relationship ninyo with Jesus. So nung nakita ng Panginoon na sobrang dikit na niya, sobrang lalim na niya, sobrang lalim na ng relasyon niya sa kanyang mga alagad, tinawag na niya silang friends, mga kapatid. Ayang king's relationship. Okay, next. Tina po natin ito, karugtong. Listen to this. Servants obey their master pala, unconditionally. But friends were entrusted with will and plans. Ayan po ang pagkakaiba. Ang servant, walang alam yan sa 5-year plan ni master, walang pakialam yan sa business ni master. Ang alam lang niya, pinag-utusan siya ni master na maglinis, magluto, maglaba. Yan ang alam ni servant. Pero, ang friends ni master, alam nila yung plano ni master. Alam nila yung sama ng loob ng master. Alam nila yung burden ni master. Alam nila yung passion ni master. Alam nila yung mga bagay na nakaka-turn off kay master. Ganun katindi yung naging relasyon ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples. And right now, God wants us to have that relationship with Him. Na hindi lamang tayo constituent, hindi lamang tayo servant, hindi lamang tayo official kasi may title tayo sa church, kundi maging close what? Close friend tayo ni Jesus Christ. Mga kapatid. Ano? So next, sabi ko pa po rito, after po ng verse na yan, sa 16 tsaka sa 17, sinabi dito ng Panginoon, ito matindi, ito yung isang pinakagusto kong part ng text natin ngayon, They are chosen and appointed. So kung paano pinili at pinag-utusan yung mga alagad, ganun din tayo bilang friends ni Jesus. Let us read yung verses 16 to 17. Ito sabi ni Lord. You did not choose me. Instead, I choose you. Ano ibig sabihin nito? Hindi naman kayo nag-friend request sa akin eh. Ako ang nag-friend request sa inyo. Hindi naman kayo yung humabol sa akin eh. Ako, ang nag-intentional na pumunta sa inyo, na hinanap ko kayo. Peter, James, and John, and Andrew. Di ba si Jesus Christ ang nagpunta sa Sea of Galilee para hanapin sila? Intentional yun. Hindi nag-apply ang mga disciples para sabihin nila, Lord, pwede bang gawin mo akong disciple? Hindi. Si Jesus Christ ang pumili sa kanila. In the same way, ganun din yung relationship natin kay Lord. Si Lord, si God ang nag-initiate ng relationship. Si Lord, si God ang nag-initiate ng salvation. O tandaan nyo, ang Christianity, hindi yan religion. It is a revelation that is based on relation, kapatid. Kasi pag sinabing religion, ang tao ang humahanap kay Lord. Ang Christianity, revelation yan. Si Lord ang nag-reveal ng kanyang sarili at nagbigay, nag-open ng relationship sa atin sa kanyang pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So kakaiba tayo, mga kapatid. Tandaan natin, hindi natin hinanap si Lord. Hindi tayo nag-apply kay Lord. Si Lord ang nag-appoint, ang naghanap sa atin. Ito sabi niya, you did not choose me, instead I choose you. Ang matindi kay Lord, listen to this. Di ba kaya tayo minsan nakikipag-friend request sa Facebook?
Kasi may kailangan tayo dun sa tao. Kasi pag friend na kayo, meron na kayong access sa messenger, pwede na kayong makipag-communicate. Ganun sa Facebook, di ba? Ito matindi. Si Jesus Christ, walang kailangan sa atin. Tayo ang may kailangan kay Lord. Pero siya pa mismo yung nakipag-friend request sa atin. Siya pa mismo yung pumili sa atin, yung humanap sa atin. Kapatid, ano pa sabi niya? I appointed you to go and bear fruit. Yan. Pinili ko kayo, itinalaga ko kayo na humayo at mamunga. It is fruit that will last. Yung bunga na tumatagal. Then, the Father will give you anything you ask for in my name. Listen to this. Yung last part, yung then, yung kanina, yung then, the Father will give you anything you ask for in my name. Bakit nasabi ng Panginoon yan? Sa kanyang mga alagad, na pagka nag-pray ka sa Ama, sa Father ko, i-ask niya sa ngalan ko. Bakit? Kasi nga ginawa na tayong friend ni Christ eh. Kung hindi ka friend ni Christ, your request to the Father is nonsense, kapatid. But since you are friend of Christ, you are friend of Jesus, but since meron kang intimacy sa Kanya, anumang hingin mo sa tatay, ibibigay niya. Basta merong kinalaman sa kingdom. Tandaan po ninyo, church, lahat ba ng mga kaibigan ninyo, kilala nyo tatay niya? Di ba minsan may mga kabataan na kaibigan niya, yung kaklase. Pero matindi, pagka yung batang kaibigan yung kaklase, yung tatay nung bata na kaibigan niya, alam mo kung ano tawag niya kung minsan? Tatay. O kaya minsan tito. Biro mo, relationship eh. Ganon din kay Christ eh. Once na, alam nyo yan, na nagkaroon ka na ng relasyon sa Kanya, nagkakaroon ka na rin ng relationship sa magulang niyan. Oh, kami nung una ni Jenny, nung magkaibigan pa lang kami, di, syempre, lumalalim yung pagkakaibigan namin hanggang naging magkaibigan na. Ayan, Nagkaroon na rin ako ng relasyon sa kanyang nanay, tatay, na to the point ang tawag ko kay nanay, tatay na rin. Oh. Tapos sa matindi, pagpupunta pa ako ron, nanay, tatay, gusto kong tinapay. Hindi, pinapamerienda na rin ako pagdating namin doon. Oh, hindi, totoo po yan. Pagka ang isang kaibigan mo, kaklose mo, patay yung tatay at nanay niyan, magiging kaibigan mo na rin. Ito yung sabi ng Panginoon eh. Kaya ka nagkaroon ng connection sa Father, sabi ni Jesus Christ, it is simply because of me. Oh. At ito matindi, kapatid. Pinili tayo at inappoint tayo ng ating Panginoon. O tandaan mo ang appointed, ikaw, inappoint ka ng Panginoon to be His friends hindi to be the Son of God kapatid. Kasi pagka inappoint ka Son of God, iba ibig sabihin nun, nakukulog yung mga ganun kapatid Inappoint ka ng Panginoon to be friends, not to be Son of God Sabi niya sa last part, sa verse 17, here is my command, love each other. Bakit, Pastor, parang kinapi-paste lang niya? Sabay yung nasa verse 12. Bakit kinapi-paste? Alam mo pagka ganyan, pag inulit, ibig sabihin niyan emphasis. Binigyang diin ang love. Tingnan natin yung outline ng last part, yung command ng Panginoon. You are chosen and appointed. Our salvation and status to God is His initiative, not ours. Ano sabi niya? I have chosen you, I have appointed you, I have commanded you. So lahat ng kaligtasan natin, yung estado natin, yung friendship natin kay Lord, yung friend request, ang lahat ng nag-initiate niyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ano ang konklusyon ni Apostol Pablo? For you are saved by grace and not of yourselves. Wala tayo ba ipagmamalaki? Sabi niya sa Ephesians 2:8 hanggang 10. Second thing, o next thing. Ayan. Saan nga ba tayo tinawag ng Panginoon? O ano nga ba ang purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo tinawag? Jesus chose
and called us and appointed us to be, number one ito, to be His partners. Ano sabi niya? We are friends if you do what I have commanded you. Partners tayo ni Lord eh. We are partners in a sense na we are partaker of the kingdom. Partaker doon sa purpose. Partaker doon sa pag-spread, sa pagpipreach ng kingdom. Partaker tayo or partners tayo with Christ in a sense na nagwo-work tayo according to His will into the will of the Father. We are partners with Christ sa sanlibutan ito. Kung merong partners in crime, tayo naman kay Christ, we are partners of Christ in His kingdom. To spread the word, to spread the love, to share the gospel to the lost. Ayan. Sunod, ano ang ibig sabihin ng partner? Di ba pagka sinabing partner, kapareho tayo ng mission. Kapareho tayo ng goals in life. O, di ba? Ano naman ang ibig sabihin ng ambassador? O, ambassador is someone who represents the kingdom. Kumbaga, sinasabi natin kung ano yung nais ng hari natin. O, ano bang nais ng hari natin para sa mundong ito? Na ang mga tao ay maligtas, na ang mga tao ay makakilala kay Lord. Ano ba ang nais ng Panginoon para sa atin? Loving God, loving people, go and make disciples. Yun po ang ambassador ni Christ. No? Sunod, advertisers. Oh, grabe, no? Nasa marketing na tayo, mga kapatid. Ano? Ay, pag sinabing advertisers, para tayong model ni Christ. Ano yung i-advertise natin sa sanlibutan? Balikan natin yung inulit-ulit na bagay ng Panginoon. Ha? Yung sinabi niya sa verse 12 hanggang sa verse 17, love one another. We are to advertise the love of God. We are to show to the world how true o kung ano ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Yung unconditional love. We are advertisers. No? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Di ba kapag tayo ay magkakasama na nagmamahalan, nakikita ng sanlibutan, ay ang ganda naman doon sa kanila, oh. Nagtutulungan sila. Nagmamahalan sila. Kapag ka merong nangangailangan, tinutulungan. Hindi sila nagsisiraan. Di ba, para mong ina-advertise yung kagandahang nangyayari sa bawat buhay natin, to the point na kapag maganda ang advertisement mo, na-attract ang tao na sumama sa church na maging part of the kingdom. At ang matindi, sabi ng Panginoon from verse 16 to 17, we are chosen, we are called, we are appointed to be what? Family members. Di ba sa sobrang close mo sa tao, hindi mo na siya tinuturing na stranger o kakilala lang. Kaibigan to the point na parang kapatid mo na siya. At ang matindi, yung kaibigan mo, tinuturing na niya yung magulang mo, nanay at tatay niya na rin. Family members tayo ng ating Panginoong Jesus. So tandaan natin, yung pagiging partner, yung partnership natin with the gospel, with Christ, yung pagiging ambassador natin, yung advertisers of love ng ating Panginoon at yung pagiging family members natin, si Jesus Christ ang nag-initiate. Hindi tayo nag-apply para maging friend of God. Si Jesus ang nag-alok ng friendship sa atin. The point is, eto, di ba't minsan sa Facebook, merong nagfe-friend request. Tapos pag tinignan mo yung friend request, yung profile ng tao, nakalock. Tapos magtataka ka, iba pangalan, in-check yung pangalan. Sino kaya to? Makita mo yung picture, kilala ko to, nag-in-check na pala pangalan. I-accept mo na lang kasi kilala mo yung picture eh. Pero ako sa akin, sa experience ko, may mga nakikipag-friendship sa akin na hindi ko talaga kilala eh. Alam mo, hindi ko ina-accept. Ba't ko a-accept? Hindi ko naman kilala. Di ba? Church, meron ng kasabihan, ang sabi raw ng mga psychologists yata ito, pagka ikaw raw ay mahilig kumunik sa mga tao, lalo na sa social media, yung bang meron kang mga mahigit 5,000 kaibigan. Ilan bang friend limit ng Facebook?
Parang libo yata eh. Yung asawa ko, 1,000 mahigit ng kaibigan. Ako ang kaibigan ko, 400 lang. Oh. Kasi ako, gusto ko, pagkakaibigan ko sa Facebook, kilala ko. Oo. Kilala ko talagang may relasyon ako sa kanya. Ayaw ko nakikipag-friend ng hindi ko kilala eh. Tama po ba mga kapatid? Kasi ang sabi sa psychology, pagka palagi mo raw ikinakabit yung sarili mo, parang cheap ka raw, parang binibenta mo na raw yung sarili mo, kapatid. Pero listen to this. Si Jesus Christ nagpaka-cheap para sa atin. Nagpaka-cheap siya para sa atin. To the point na yung 12 ordinary cheap men, nakipag-friend request siya doon, tinuring niyang kaibigan. Alam niyo, ganyan ang nagagawa ng pag-ibig. Pagka ang tao nagiging na-obsess sa pag-ibig, nagmamahal, nagmumukhang cheap. Pero alam niyo, church, si Jesus Christ, hindi siya cheap. Kasi yung perfect life niya, isinorender niya para sa atin. Naging cheap lang ang ating Panginoon in a sense na pinili niya tayo although we are unworthy of His love. Ang matindi, kapatid, kahit na unlovable, unworthy tayo, ang emphasis ng Panginoon, hindi niyo ako pinili, ako ang pumili sa inyo. Di ba't alam niyo, church, ang sarap isipin na, Lord, salamat sa kabila ng aking unworthiness, sa kabila ng ating karumihan, ng aking mga kasalanan, binigyan mo ako ng opportunity ng pagkakataon to choose you. Tama po ba, mga kapatid? No? Ang tanong ito, pipiliin mo ba si Lord bilang kaibigan? Inaalok tayo ng Panginoon ng relasyon eh. Pipiliin mo ba siya? Gugustuhin mo ba siya? Paglilingkuran mo ba siya? Magiging ambassador ka ba niya? Makikipag-partner ka ba sa kanyang kingdom? Magiging advertiser of love ka ba? Magiging, yung bang mahalaga para kay Christ, magiging mahalaga na rin para sa'yo. Ganyan ang real friend, kapatid. Dito na ho tayo magtatapos. Yan, conclusion, lesson. Merong 4 na bagay. Number 1, ang number 1 na pinagutos ng ating Panginoon, dun sa binasa natin, love like Jesus. Ito ang point. Love is the mark of friendship with Christ. We cannot say that we are friends of Jesus if we don't love. Love like Jesus. Oo, mahirap. Mahirap magmahal. Sabi ko nga kanina, lalo na kapag ang pag-ibig mo nakabase doon sa mga taong minamahal mo. Kasi wala naman talagang lovable sa mundo. Lahat naman tayo unlovable eh. Pero magiging madali if you're gonna focus on the love of Christ na ipinakita niya sa'yo. Ang basis ng ating love, ang strength ng ating love, is love doon sa cross ng ating Panginoon. Pangalawa po, obedience is the proof of love. Kung mahal mo si Jesus at kung talagang tinatanggap mo na ikaw ay kaibigan ni Lord, susunod ka sa Kanya. Di ba't may mga tao na ganito sinasabi, Besh, kung talagang mahal mo ko, favor naman. Alam mo, parang ganyan yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Mga tol, mga tropa, mga beshi, mga BFF, kung talagang magkaibigan tayo at malakas ako sa inyo, pwede ba magmahalang kayo? Pwede ba i-share nyo ang pag-ibig ko? Pwede ba mag-evangelize kayo? Pwede ba mag-disciple kayo? Ayan. Obedience is the proof of love. Relationship with the King grows through obedience. Ano? Totoo po yan. Kasi pagka ang isang hari, nakikita niya yung mga tao niya, worthy, nakikita niya, ito, palaging masunurin ito. Ito, talagang on time lagi ito. Ipopromote niya yan eh. Na hindi lang niya gagawing slave, gagawin niyang official, at gagawin niya ng friend. Ano? So, obedience is the proof of our love to Jesus. Pangatlo po, ayan, we are called as friend. Listen, Christian maturity is not just service. It is relationship. It is relational. Ang pagpapakalalim mo kay Lord, kapatid, hindi mo pwedeng sabing malalim ka kasi pastor ka, kasi song leader ka.
Hindi mo pwedeng sabihin malalim ka kasi elder ka, diakono ka, hindi eh. Pwede mo lang i-claim na malalim ka kung matindi ang devotion mo kay Lord, kung matindi ang prayer time mo kay Lord, kung matindi ang research, ang pag-aaral mo patungkol sa salita ng Diyos, doon mo lang pwedeng masabi na malalim ka kay Lord. O, tama po ba mga kapatid? Eh meron nga mga tao, meron title pero immature eh. O, may pastor nga immature eh. May nagsusonglit nga immature eh. O, di ba? Meron nga mga elders immature din mga kapatid eh. Masasabi lang natin na magiging mature tayo doon sa relasyon natin sa ating Panginoon. Pero ang tanong, how do you describe your relationship with God? Matindi ba ang prayer mo? Matindi ba ang Bible reading mo? Matindi ba ang devotion mo? Doon mo lang masasabi na malupit ang relasyon mo kay Lord, mga kapatid. No? Na matindi ang maturity mo kapag ang relationship mo kay Lord ay talagang solve na solve. Ayan. Pang-apat po, ayan, fourth thing, chosen and appointed, and we are chosen and appointed. Growth in the ministry flows from closeness with Christ. Ano? Minsan nagtataka ako, sabi ko, Lord, sinubukan namin sa church magpakasipag eh. Oo, dumami cell group, pero nawala rin eh. Nagpaka-intentional. Alam mo, sabi palagi sa akin ng mga ibang pastor na may mga malalagong church, kulang kayo sa prayer eh. Kulang kayo sa relationship kay Lord eh. Kulang kayo sa connection kay Lord. May nagsabi pa nga sa akin, itry mo, mas tiyagain mo yung prayer, yung Bible reading, yung devotion, ipag-fasting mo, kaysa sa pure sipag at tiyaga sa mga tao, kita mo, magre-respond ng tao sa'yo. And actually, ito yung plinaplano ko ngayon, kapatid. Bago natin mawin ang soul at ma-connect sila sa kingdom, mas maganda siguro kung yung ating relationship kay Lord, through Bible reading, prayer, and fasting, mas malalim, mas solid. O may kasabihan nga eh, tell me who your friends are and I'm gonna tell you who you are. Kapag ka friends at close mo si Jesus, magiging kagaya ka na rin kay Jesus. Magiging mapagmahal ka kagaya ng Lord, mapagpasensya ka, maunawain, sacrificial love, kagaya ka ni Jesus, mga kapatid. Wala na ba karugtong dyan? Wala na yata. Tayo po yung magsitayo, mga kapatid. Tandaan natin, when Jesus said these words, nasa final week na siya eh. Huling linggo na siya halos ng kanyang earthly ministry. Magta-time up na siya eh. Magta-time out na siya eh. Mamamatay na siya eh. Nakita niyo po mga kapatid, 2 beses niyang inulit yung love, 2 beses niyang sinabi. Pero sa lahat po ng binasa natin, maraming words ang tumatak eh. Yung love, yung friends, servant, chosen, ano pa ba? Father. Pero church, kung isa-summarize natin itong mga ito in one word, yung friends, yung love, isang bagay lang ang naisip ko, relationship with Christ. Relationship with Christ. Pag maganda ang relationship natin kay Christ, ako naniniwala, mas mapapabuti at mas maganda yung ating ministry. Pag maganda ang ating relationship kay Christ, mas maganda yung kung paano natin siya dalhin at ilatag sa Sanlibutan Church. Alam niyo, nalulungkot ako kasi may mga Christian na holier than thou Christian. Alam niyo yun, yung pagka nag-present sila ng gospel, talagang kailangan eto ka. Pag hindi ka ganito, hindi ka papasok sa langit. Tanggalin mo yung kasamaan sa'yo. Ganun sila katindi. Talagang nakafocus sa truth without considering the feelings of the people na sinasabihan nila. Pero alam niyo, church, si Jesus Christ ba paano nag-handle ng tao? Ang napansin ko kay Christ, nag-focus siya sa love. Bagamat may truth and love ang pinagpokusan niya, kapatid eh. Ang nakita ko, Jesus Christ didn't blasted, mga kapatid, yung mga sinners. Alam niyo kung sino yung tinira ni Lord? Yung mga self-righteous. Yung mga Pharisee. Yung mga, eto lagi sila, eto ganito dapat, ganito gawin mo. Nag-focus ang Panginoon saan?
truth and love. Hindi lang sa truth. No? Hindi lang siya sa truth na ano. Kasi may mga tao ngayon, when they convey the gospel, puro truth, 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 truth. Magbago ka, alisin mo yung bisyo mo, alisin mo yung masasamang ginawa mo, humingi ka ng tawad kay Lord, itigil mo yung mga gawaing illegal, yung puro mga ganun eh. Ano? Pero si Jesus Christ, truth and love. Oo, masama yan, pero mahal ka ni Lord. Oo, ayaw ng Panginoon yan. Pero willing ang Lord, may pasensya ang Panginoon sa pagbabago mo. Ganun si Jesus Christ eh. Ano, He gave time to sinners to repent, to change, and to know Him. To the point na yung mga taong ito, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanila, ayun yung nakapagpabago sa kanila, mga kapatid. O, tama po ba? No? So in the same way, dapat ganun din ho tayo. Kung talagang kaibigan natin ang ating Panginoon, dapat mas na-absorb natin yung love niya. And maging yung truth na sinasabi po niya sa atin. Ano ho? Sabi nga, partners, ambassadors, advertisers, and friends tayo ng ating Panginoon. Church, sana po whenever we go out, sana hindi natin ma-misrepresent si Lord. Sana ma-represent natin ng tama yung gospel. To the point na hindi magkakaroon ng adverse effect yung gospel sa mga tao, mga kapatid. Tayo po'y lumuko, tayo po'y manalangin. Lord, salamat because you have chosen us. You have appointed us. Salamat, Lord, kasi hindi ka namin hinanap. Kayo, Lord, ang naghanap sa amin. Kayo ang nag-build ng bridge, kayo ang gumawa ng effort, at kayo rin, Panginoon, ang nag-open sa amin na ituring at tawagin kaming kaibigan. Salamat, O Lord, for this wonderful privilege na bagamat undeserving kami, hindi kami karapat-dapat, pero Lord, minahal niyo kami, Panginoon. Sana, Lord, yung pag-ibig niyo, Panginoon, yan yung makapagpabago sa amin. Yung unconditional love. Sana po, Lord, yan yung maging power namin, mag-inspire sa amin, O Lord, to become a better person, to be a person you want us to be a loving person, a kind person like you, O Jesus Christ. Panginoon, I pray, Lord, na sa mga susunod na araw, Father, balikan namin, Lord, yung aming relasyon sa aming cell group, sa aming nais na i-share, sa mga kaibigan, sa mga kakilala namin, na, Lord, magawa naming i-convey, sabihin ang gospel, sabihin ang grace sa kanila. At tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magkaroon, Lord, ng close relationship with you. Kasi, Lord, alam naman namin, Panginoon, na ang aming relasyon sa inyo, Panginoon, yan po yung magsasabi na talaga kami ay inyong kaibigan, Father. Help us, O Lord, to devote our time sa Bible reading, sa prayer, kahit sa fasting, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami, Lord, ng matinding relasyon sa inyo. Maraming salamat, O Lord. Panginoon, dito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat ng friends ni Lord ay magsabi ng Amen.